Siguro sa mga pinklawan, dilawan at yung mga bangag, nakakatawa yung ginawa mo na yan. Pero majority ng mga Pilipino, para banatan mo ng gano'n yung 8 years old na nakakulong ngayong mga panahon na 'to, doon sa mga bagay na ginawa niya lang para mapabuti ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Ang masasabi lang ni PH Update sa'yo, shame on you. Shame on you, Vice Ganda. Ayun na nga mga kababayan, pati ang ina nitong si Vice Ganda, nadamay na dito sa issue na 'to. Tayo naman ho kasi yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman ho natin ika nga yung kababuyan nitong si Vice Ganda. Mamaya na ho pala yun. Unahin na ho muna natin itong McDo. Ayun na nga. Para sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung ang inyong anak magre-request ng McDo, saan nyo sila pakakainin? Kung sakaling mag-request sila ng McDo, huwag niyo silang dadalhin sa McDo. Ini-endorse ho yan noong kabayo na nagtatago sa ngalang Vice Ganda, okay? Dalhin niyo sila sa Jollibee. O Jollibee diba? Dalhin niyo sila sa Jollibee. Dalhin niyo sila kung saan man. Basta wag dyan sa dyan sa McDo na yan. Huwag niyo pakainin yung mga anak niyo dyan. Ang endorser ng McDo na yan, palsipikadong tao, ika nga. Wala na lang, boycott ho natin mga kababayan. Hindi tayo mahilig sa fast food. Mas gusto ho natin yung paksiw, ganyan, yung sinigang, yan. Mas trip ho natin yan, no? Mas ganado ho tayong kumain dyan. Kung sakali, siyempre bata tsaka yung siyempre merong mga kiddie meal dyan, kaya gusto nilang kumain dyan. Meron din naman kiddie meal sa Jollibee, wag na ho kayong kumain dyan. Kasi ano ho yan, ika nga, yung nag-endorse dyan, di natin malaman saan nanggagaling yung di ba? Eto na nga mga kababayan, rekta na ho tayo, basta wag ho kayong kumain dyan. Hindi masarap dyan. Yung manok nila dyan under dry. Di ba? Hindi masarap dyan sa McDonald's. Punta ho kayo sa Jollibee. Yan, tanghiligin ang sariling atin. Yan, kabayo na yan, hindi atin yan. Eto mga kababayan, tayo naman ho kasi dito, hindi ho tayo kagaya nitong kabayo na to. Pero matindi ho ang ika nga, naglabas ng ika nga sama ng loob itong si Sir Tio Moreno dito sa kabayo na to. Ang sabi ho niya, Dear Vice Ganda. Ito ang buong mensahe nitong si Sir Tio Moreno. Kaasosasyon ho kasi ito Kung merong mang isang individual na makakabalagbag dito kay Vice Ganda, kaugnay siya mga kabalbalang ginagawa nito kabayo na to, walang iba kung hindi itong tingin ko, yung beauty regimen nitong si Ma'am Shas Rogando Sasot, ibinahagi niya dito kay Sir Tio Moreno. Tingnan niyo naman yan. Parang glass finish yung pagmumukha niya, di ba? Ang kinis-kinis. Ito, sabi niya, PRRD has always shown respect to the LGBTQIA+ community. In fact, Davao was one of the first cities to establish an LGBT help desk. Palakpakan natin. Di ba? Kauna-unahang syudad sa Pilipinas na nagkaroon ng LGBT help desk. Tapos ganun, kung mabanatan mo si Tatay Digong, kabastusan mo kasi yun. Di ba? Kung okay lang, kung banatan mo ganun si Tatay Digong, presidente siya, wala problema. Nasa politika pa siya pero hindi mo man kinonsidera yung edad, yung ibinigay na respeto sa komunidad na kinabibilangan mo, yung mama na binabanatan mo. Ang tanong ko nga dito, sa magkanong halaga, bakit mo binaboy itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito, members of the community were also given platform to advance their advocacies such as Reyna ng Davao Pageant. Meron pa Reyna ng Davao Pageant? Tingnan nyo na lang mga kababayan. Ganyan katindi ang si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ika nga, no LGBTQIA+ left behind. Wala yung lahat. Pagka umaangat ang syudad ng Davao, lahat kasama, walang naiiwan sa likod. Ganun si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong ginawa nitong si Kabayo? Nag-concert sila. Mamaya ikikwento nitong si Sir Tio Moreno. After the event, winners automatically become part of various program spearheaded by Davao Tourism. Flashback, despite his demanding schedule as president, PRRD still made time to appear as a guest on Gandang Gabi Vice. And even sent Vice Ganda a gift on his birthday. Tingnan mo na yung pinagagawa nitong bakulo na na to. Bad ding na to. Bad ka talaga, Vice. Dapat pangalan mo, Bad Vice, Bad Vibes.
Oh. Oh, but now, while the 8 years old PRRD in illegally detained in The Hague over cases yet to be proven, Vice chose to mock him. Oh, yan ang ginawa nito si Caballo. Inano ho niya yung kabastusan ng ginawa. Wag ho kayo kakain sa McDo. Lahat ng produktong ini-endorse nitong kabayo na to, huwag niyong bilhin. Oh, the same Vice who made joke about and acted as if nothing happened after. Hindi na natuto. Yan ang sinasabi nitong si Sergio Moreno. Mag mag magra-rapid joke ka, rapid joke ha, rapid joke. Magra-rapid joke ka, parang walang nangyari. Di ba? Anak na to ko. Vice, last mo na yan ha. Sabagay, di ka na makakapunta ng Davao. Di ba? Akala mo kung sino kumakaasta eh. Sa komunidad na kinabibilangan mo, oo, maraming bilib sa'yo. Kasi ika nga, from kabayo to riches ka. Di ba? From kabayo to riches, literal. Tignan nyo yung mga lumalarawan niya, kabayo-kabayo siya. Di ba? Yung kung paano yung yung character progression mo dyan sa inyong komunidad na yan, yun ang tinitignan nila sa'yo. Pero yung strategiya ng pagkasikat mo, yung pang-okray mo sa mga tao, ako at alam ko yan. Given na yan, pagka pumasok sa comedy bar, dapat tanggapin mo yung katotohanan na hindi maiiwasan na posible na ikaw ang mapagtripan. Ganun yun. Ngayon, kung ayaw mapagtripan, huwag ka pumunta sa mga ganyang klaseng ano. Kaya given na yun eh, huwag kang pupunta dyan kung ayaw mapagtripan. Pero ito kasing si Caballo, lahat na lang. Ika nga para lang makapagpatawa, may dalawang uri ng pagpapatawa. Ako kasi bilib ako doon talaga sa mga magagaling, kagaya nitong si Brad Pitt, yan, idol natin yan. Hindi niya kailangan mang-apak ng tao, hindi niya kailangan mang-okray ng tao para lang mapatawa. Kumbaga gagamitin mo yung kapansanan o itsura, pagmumuka o kung ano man ang nakikita mo diyan sa tao na yan para patawanin ang buong crowd. Hindi ho ganun, hindi ho tayo nabibilib sa ganun. Sa totoo lang mas bilibo tayo doon kagaya nitong si Bitoy, yang sila Malupiton, yung humor ho talaga nila magaling. Hindi itong kagaya nito, pagka nag-stand up, talagang anak ng toka. Kung sino man na napagtripan niya sa harap, naku, yari ka dyan. Ito, I just hope nothing unfortunate happen to your own mother. Naku, wag naman sana. Hindi tayo nagnanasa, hindi naman ho tayo kagaya ng kabayo na yan. Who is also turning 80 this year. We sincerely wish her good health and long life. Sana ho, sana. Hindi naman ho tayo kasing kabayo nitong si Vice Ganda, no? Di ba? Sana, yung ina mo, umabot ng another 8 years old. Yun ho ating papanalangin. Hindi ho tayo bababa sa level ng kabayo na to. Hindi mo rin tayo magnanasa ng kung anumang kapighatian o sakit sa isang tao, higa nga. Hindi ho yun. Hindi na maganda yun, higa nga. Kaya para dito sa post na to, nitong si Sergio Moreno, karapat dapat niyang palakpakan. Kahit nakababuyan ang ginawa ng kabayo na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tayong mga taga-suporta niya, iboboykot lang natin ang McDo niya. Ito mga kababayan, ano pa ba meron tayo dito? Naku, ito, matindi ito. Itong si Atty. Rowena Guanzon, meron ho siyang ika nga, banat dito kay Tambaluslos. Solusyon para maging payapa ang Pilipinas. Tanggalin si Martin Romualdez bilang House Speaker. Anak ng toka. Atty. Rowena Guanzon, ano ba naman yung klaseng yan? Suggestion. Ika nga, di ba? Gusto niyo hubang magkagulo ang Pilipinas? Di ba? Itong mama na to, spoiled brat to eh. Ito ang sulisyon ni dating Commission on Election, COMELEC Commissioner Rowena Guanzon para maging payapa ang Pilipinas. Sa isang Facebook post, isinisi niya kay House Speaker Martin Romualdez ang pagkasira ng Unitim. Real talk ha. Sabi noon ni na Pres Bongbong Marcos at Vice Pres Sara Duterte para 2022 national election. Nabuwag ang Unitim noong June 2024 na magbitiw si Duterte sa kanyang pwesto sa gabinete ni Marcos dahil sa political differences.
pinsan ng Pangulo si Romualdez. Yun na nga mga kababayan, pinsan may bagahe si Marcos Jr. at alam ni Martin Romualdez kung ano yung bagahe niya, kaya hindi niya basta-basta pwedeng sibakin. At ayun na nga mga kababayan, ano ba ilalagay natin dito? Naku, dami nating, sa susunod na yan, dito na lang to. Yan na lang ilalagay natin dito para ma-remind ang ating mga kababayan, kung ilang libo man makakapanood na to, dito sa video na to, kung kayo talagang tunay na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, makita man ang sign ng McDo ngayong mga panahon na to, pipikit tayo. Pipikit McDo. Kaya ano yan, ini-endorse ni Kabayo yan. Ini-endorse si Vice Ganda yan. Hindi ako bibili dyan. Makita ko pa lang yung manok na nako, hindi masarap yan. Ano yan, bitter yan, bitter. Mapait ang lasa niya kasi yung endorser nila mapait kaya Tatay Digong. Ito na, Sir Teo Moreno, palakpakan muna natin. Itong, baka yung beauty regimen nitong si Ma'am Sha, si namana nitong mama na to, kaya ganyan. Ito, Teo Moreno, sok pa. Ayun grabe naman yan. Ganda ng upuan. We're live now. Yung upuan natin, ano talaga, yung anong tawag dito, office chair. Ganda ng upuan. Sir Teo, akin lang upuan mo. Akin na lang yan, Hello guys. Please. Happy Sunday. Happy Sunday, happy Hindi sana Sunday. ako Happy Sunday mag-live sa lahat. kasi Sunday ngayon. Sunday na ba? Family Monday na. Sir, Monday na. Hindi na Sunday. Halos galing sa church, di ba? Pero I think I'm really obliged to do so kasi nakaka-offend yung ginawa ni Vice Chaka. Tsaka. Di ko alam bakit tinawag siyang Vice Ganda to begin with, no? Hindi naman siya ganda talaga. Mukha naman kabayo. Wow. Wait, shout out muna tayo. Sa Bukidnon. Ay, nako. Teacher pala to. Teacher pala tong si Sir Teo Moreno, no? Kung ako naging estudyante nito, sa tingin ko panay 1 grade ko sa kanya. Motocat, hello po. Shout out to Ben. Hi Besh, nakaligo na ko Besh. Game na. Ito na. To Mark Rel Disales. Tuloy na. Sige na, I'll talk about Vice Ganda na. Yan na. Game na. Ito muna, basa muna ako dito. From Heron. Let's go. Jeron Amy, I don't know. Jeron Amy. Shout out sa iyo to Eileen Relativo, Jan Cesar Galgo. Thank you to Wendy Cabachetti Sacedon for the 100 stars. Thank you guys. 7 weeks consistent. Salamat sa inyo po. Game. To Bethany Ann Geroz Kabebe. Relaxer Kabebe. Pag-usapan natin si Vice Chaka. Vice Pangit. This is it. Vice na lang. Jose Viserial. Thank you to Rosel G for the 50 stars. Ganito yon, si Regine Velasquez and si Vice Ganda, may concert sila. Ang tawag sa concert nila is Super Divas. So, sa isang segment ng concert nila, parang kumanta si Regine ng Darling Hold My Hand, parang ganyan. Tapos biglang pumasok si Vice Ganda joking about Tatay Digong. So sabi niya jet ski holiday daw yung sa diretso daw sa The Hague, mga ganyan. So if you look at if you watch the entire segment na yan, it's more on mocking Tatay Digong. It's no longer about being him a stand-up comedian, or it's no longer a joke because there's a fine line between mocking and joking kasi. So if tingnan nyo yon, yung entire na yon, it's really mocking an 80-year-old person na naka-detain ngayon sa The Hague. Now, why is it na marami ang nasaktan, marami ang nambabash, and from 20 million, nagiging 19 million na lang yung followers ni Vice Ganda ngayon, nabawasan bigla. This is precisely because yung influence ni Tatay Digong is something that cannot be easily gotten away from the people. Okay? So ang nangyari, if you trace the history of Tatay Digong of PRRD, in 2022 the Social Weather Station survey, they created a parang exit survey of the trust and confidence and the satisfaction rating of Duterte. And the net satisfaction rating niya is positive 81. It means to say na if you compare him to the other or to the former presidents of the country, siya yung may highest parang exit rating from the Filipino people. Correct. What it means by that is
si Duterte, grabe yung influence niya sa mga tao. Now, just last May 13, 2025 midterm elections, even if nakadetain si Tatay Digong sa The Hague, okay? Siya pa rin ang pinili ng mga taga Davao. And Davaoenos are not dumb, okay? We have the best education here in Davao. Alam namin how to think, we know who to choose, what to choose and who to choose from ng mga leaders. Alam namin because, well-educated kami dito sa Davao eh. But, 600 plus thousand Davaoenos voted for Tatay Digong. Nakadetain pa siya ha, hindi siya nag-campaign. Only Vice Mayor Baste, who is now the acting mayor of Davao, and the hugpong ng taong lungsod, sila yung nangumpanya. But Tatay Digong is wala. Pero siya yung hinanap ng mga tao. Why? Because Tatay Digong saved Davao from the influence of the New People's Army and the criminals. Kung kayo mga hindi taga Davao, kung wala kayong idea kung gaano kagulo ang Davao before, it is Duterte who cleansed everything to give Davaoenos the life they deserve. Kaya, number one, safest city in the Philippines tayo ngayon. Pangalawa na lang, feeling ko Dagupan yung nanguna ngayon. Survey ganyan. Tapos, tayo lang yung nakapasok sa safest cities in the world, parang ganyan, and cleanest as well. So, nakikita natin na grabe yung discipline ng mga Davaoenos, and that's because of how PRRD implemented his policies when he was still a mayor of Davao City up until he became the president of the country. That's second. Third is, in 2022, no less than his daughter, Vice President Sara Duterte, Inday Sara Duterte, garnered around 32 plus million votes. And that 32 million plus mandates is the highest vote counts ever recorded in Philippine history. Sa Philippine elections, si VP Inday lang yung may pinakamataas na vote counts so far. 32 plus millions. Anong ibig sabihin yan? Meaning, millions of Filipino people believe in their governance, believe in their leadership, and they believe in their political will. Now, Vice Ganda mocking PRRD, who is currently illegally detained in The Hague, is not only hurting the direct family of PRRD, but he is also hurting the 32 plus million people who are supporting the Dutertes. Correct. Yan yung naging problema ngayon. And, ito pa, hindi na kasi yan first time ni Vice. If it's first time, sige, pwede siguro natin siya mapatawad na, okay, tao lang naman yan. Maybe, he is, insensitive enough to understand na at the end of the day, tatay pa rin si PRRD. May mga anak siya na naghihintay sa kanya, and may mga apo siyang, naghihintay din sa kanya na makauwi. Hindi siguro naisip ni Vice Ganda yan. Sige, ipagpalagay natin na first time niya. Pero hindi first time eh. He has been attacking the Duterte family ever since. And ang mas nakaka-offend pa is kung yung 32 million supporters of VP Sara, kung sila yung mag-a-attack. Imagine halimbawa lang, kung i-a-attack nila yung nanay ni Vice Ganda, who is turning 80 this October 6, 2025. Ano kaya ang mafe-feel ni Vice Ganda, no? What if gawan natin ng meme? What if gawan natin ng pangit na mga what if i-bash natin yung nanay niya? Ano kayang mafe-feel ni Vice Ganda? Pero just like what he did when he cracked joke about rape yung kay Jessica Soho before, ang ginawa niya lang naman is nag-apologize. Ginamit niya yung network niya, yung Showtime, to apologize. Again, if you keep on apologizing and without any parang changes sa mga ginagawa mo, that's hypocrisy, that's plasticity. It doesn't count anymore dahil nga, ganyan na ang record mo eh. Again, there's a fine line between joking and mocking an individual. Yan yung hindi na-realize ni Vice Ganda.
Sige, maghanap po na ako dito. Kinahanglan na to i-unravel ang socio-political perspective sa discourse anang Vice Ganda kay murag she is really something. I would really say na that's part of the bigger PR demolition job against the Duterte family. Kasi nga if you have followed the conversation where Vice Ganda is involved, in 2022, he ang ginagamit ko because nasa grammar ako kasi lalaki yung pagtingin ko sa kanya may titi pa siya, so hindi talaga siya babae, for me lang. That's my own perspective. Burn. Sakit. Nagpa-Barbie ka na lahat. Pero hika pa rin pala. Tama yan. Sir Tio, banatan mo. Ikaw kasi yung pinaka-qualified na sumalansan dito kung ano lang to sasalansanin natin to. Kaso, mas maigi na ito si Sir Tio kasi mas magaling yan Ika nga tayo, di naman tayo kagalingan. Idol natin yan akong pangunahan kung ano yung gagamitin ko. He yung gagamitin ko, lalaki siya para for me. Mukha din siya lalaki, hindi lang mukhang kabayo. Isa pa burn! Ano, meron bang 10th degree burn? Yung sagad sa buto na? Hindi yung per second, third degree yan Ano ho yun? 10th degree. Pati doon sa buto-buto nitong si Vice, tosta siya dito kay Sir Tio. Yun na. He endorsed Leni Robredo in 2022 elections. Ang nangyari, there is no vote conversion. Yung millions of followers ni Vice Ganda, it did not translate to warm bodies to vote for Leni Robredo. Fast forward in 2025, he endorsed Abalos. Di ba siya pa yung may paganyan-ganyan na standee yung ginamit niya? Si Abalos, hindi nakapasok kahit sa top 12. Ang layo ni Abalos. Meaning to say, yung clout ni Vice Ganda and yung following niya sa social media, hindi nagkakatugma. And meaning to say na yung popularity niya is already waning. Waning ba? Yes. Lumalaho na yung yung popularity niya. Because ang nagbigay lang naman talaga ng platform kay Vice Ganda is ang ABS-CBN. Yan lang yun Actually, judge lang siya first sa It's Showtime. Sino ba siya? Stand-up comedian man lang siya sa mga bars dyan sa Manila. Pero there was one time na he was given a platform na sa Showtime, tapos naging resident judge siya. Doon na siya sumikat, nagkaroon siya ng maraming projects kasi nga nagjo-joke siya. Yung ABS-CBN. Now, dyan natin makikita kung saan nanggaling yung bitterness niya. Because yung ABS-CBN ay na-shutdown during the presidency of Tatay Digong of PRRD. Now, millions of money ang nawala kay Vice Ganda because of the shutdown. So, kahit ako naman siguro, di ba? Kung yan yung network na nagbigay ng buhay sa akin, nagbigay ng millions of money, nagbigay ng a network that becomes my source of income, tapos in just a snap, biglang na shut down, and up until now, they find it hard to really operate. Tapos ngayon, si Marcoleta na naman ang naging ng Blue Ribbon Committee. So even if may gagawin sila dyan sa House of Representatives, if darating na naman sa Senate, ibablock na naman yan ni Marcoleta, wala silang magagawa. So dyan ang gagaling yung bitterness ni Vice Pangit. Okay? So, intindihin nyo guys, isa pa, I'm not... Kawawa talaga to. Kawawa to si Vice dito sa video na to. Vice, maganda ka na maraming petroleum Hindi mo gagamitin doon sa kung saan mo ginagamit yan. Gagamitin mo yan para kung sakaling mainitan ka dito sa video na to. Alam mo, ginagamit niya sa tuhod-tuhod. Pag makabayo kasi yan pagka masakit ang tuhod niya, ginagamitan niya ng big petroleum gano'n. Pero dito... Uy, PH, ba't alam mo? Sabi nila Di ko alam yan. PH, ikaw pagkagipit, hindi tayo magkakapit kay Vice. Hindi tayo kakapit. Hindi tayo kakapit kay Kabayo. I'm not mocking him hindi because... Hindi tayo kay Sir Tio. Sir Tio, sa'yo ang kakapit. Maggipit ako.
because wala na siyang tatay. Okay? May respeto ako sa tatay niya. Pero this is how I see the situation kasi. Lumaki siya na walang father figure. So hindi niya alam how it feels like na may tatay na nakatingin sa'yo, parang ganyan-ganyan. Kaya naging balahura ang baklang yan. Okay? Yung pagiging balahura niya, pagiging ill-bred niya, rabid, and yung pagiging, pagiging baklang kanal niya, nakukuha niya yan because he's surrounded with people who are sharing the same behavior and character with him. Alam mo yun, yung parang walang maka-call out ba? Imagine ha, kasi nga may pera siya. Sa Pilipinas kasi, pag may Bisaya, Jun. Pag may pera ka kasi sa Philippines, ang tingin ng mga tao sa'yo, God. And yan si Vice Ganda. Kaya yung ibang mga members ng LGBTQIA+ community, takot silang i-call out yung meme nila, Vice Ganda. Dahil nga, siya yung may pera, nagbibigay ng trabaho sa kanila, nagbibigay ng racket and everything. Yan yung naging problem. Now, speaking of the LGBTQIA+ community people, listen to me, okay? Davao is the first city in the country na nagkaroon ng help desk for the LGBTQIA+ community. Very friendly si Tatay Digong sa LGBTQIA+ members. And in fact, maraming binigyan ng trabaho si Tatay Digong na members of the LGBT. Hindi, itong kay la Sir, pangalan to, Sir, kung Jing Paras, mamaya na to, sa susunod na video na to. Di ba? Ine-next na natin to, promise, kasi malupit to yung salansan nila dyan, talaga si Risa. Ito muna tayo, focus muna tayo dito kay Kabayo. LGBT community. That's a fact. But now, a certain member of the LGBTQIA+ community is mocking the very person na maraming tinulungan ng mga LGBTQIA+ members. Ang legacy ni Tatay Digong na ito ay na-continue sa panahon ni VP Sara, na kung saan may nagkaroon ata ng parang, if I am not mistaken ha, sa mga taga Davao dyan, correct me if I'm wrong, parang nagkaroon ng parang Union of the Urban Poor Gays, LGBT members, na parang may sila, parang may congregation, parang may group sila na kung saan sinusuportahan ni VP Inday. And that very project is dinala ni VP Inday sa national scale, which is now the Magnegosyo Taday. So yung Magnegosyo Taday, nagbibigay ang Office of the Vice President ng mga starting capital for women and members of the LGBTQIA+ community. And kung hindi ako nagkakamali, since 2022 to 2024 ata, there were 53 groups of LGBT, or 52, around that figure, around that number. I'm not so sure with the number now, so don't quote me on this. I'm just trying to give you a viewpoint kung ano yung ginagawa ng mga Duterte for the LGBTQIA+ community. So ang nangyari is this. Nagbibigay ng mga capital si VP Sara, and makikita nyo yan sa Valiente News. I-check nyo yung page na yan sa Valiente News and sa page mismo ng Office of the Vice President. Nagbibigay ata ng 30 to 50,000 starting capital, tapos hindi lang nag-stop dyan. Kasi binibigyan din ng numeracy and literacy training itong mga members of the LGBT community through the project Magnegosyo Taday. Ganyan pinahalagahan ng Duterte family ang mga LGBTQIA+ community. Now, puntahan natin si Baste. From the foundation started during Tatay Digong's time. VP Sara continued it and even continued up until ngayon na naging Vice President na siya. And sa panahon ni Baste, you may think maybe that Baste doesn't care about the LGBTQIA+ community, but you are very, very wrong. Because in the previous years, yung mga LGBTQIA+ members dito sa Davao City, yung mga yung mga programs about them, yung mga events nila ay naka-anchor lamang yan this August sa Kadayawan. Especially, for example, the Reyna ng Davao. Reyna Davaoena, ganyan. Reyna Davaoena siya before. Naka-anchor. But ano ang ginawa during Baste's time? The entire month of June, para yan sa LGBT. Binigay yan na month for the LGBTQIA+ members. Halos lahat tourism projects, tourism programs. Inangkor siya sa mga LGBTQIA+ community. Reyna ng Davao is not only a mere pageant, but it's more of
pushing forward the advocacies of the LGBT members who joined that very pageant. Pinagpatuloy. Inumpisahan ni Tatay Digong, ipinagpatuloy ni VP Inday, and ngayon mas inimprove pa during Bastes time. Ganyan magmahal ang mga Duterte sa LGBTQIA+ community. Kaya love yan ang mga Duterte sa mga bakla, mga tomboy, mga trans dito sa Davao. Pero itong baklang kabayong ito, si Vice Ganda, walang ibang magawa kundi mag-mock. Because I understand na he lacks education. Okay? And na-offend ako for his lack of education. Kasi ang gusto niya lang is mag-mock lang. Gusto niya lang mang-bash. Kasi nga, rage baiting ang tawag dyan eh. If you, pag na-activate mo yung rage ng certain group, they would talk about you. They would post about you. And because of that, mabuboost yung event mo, which is yung concert niya ngayon, which is the Super Divas. 'Di ba? So still bad publicity, still publicity. Ganyan yung mga ano ng mga bobong kakamping. Ganyan yun sila. So yan lang yung masasabi ko. To Vice Ganda, karma is real. Bakla, makinig ka. I know marami ka ng pera. Pero sa nakikita mo, 'di ba? Afford mo yung mamahaling wig pero hindi mo afford ang i-treatment yung pagiging kalbo mo. This is because gaba na. Sa Bisaya pa gaba na. Gagaba-gabaan kabayot. Kaya nga kana imong bakba, hastang hugawa. Kasabot biya mino nga, kanang, ang mupatol na biya sa imuhang nga tao, kay kanang tao ra po niyo mo take advantage sa imuhang kwarta. Kaya of course, that's one. Okay, that's one. Mahirap ang buhay ngayon. Pero ang point nako is, sa imong pila ka tuig diri sa kalibutan, pila naman ka almost 50, di ba? Si Vice Ganda is almost 50 na, di ba? Wala pa kay learning. I mean, insensitive gyapon ka. Wala nimo gisabot ang fact that at the end of the day, even if you hate Digong, papa siya, lolo siya, ug naay mga tawo nga nagahulat sa iya, and now you're mocking him. And millions of people ang natulungan niya during his presidency. And he's way more better than the person that you idolize like Leni Robredo, Antonio Trillanes, Risa Hontiveros, and other members of the Kakampink cult. Hindi mo naisip yan, Vice Ganda? Ang meron sa'yo is ang platform. Ang meron sa'yo ang fame. Remove the wig. Remove your wig, remove your makeup, remove your fame. And look at you. Pangit ka. Tsaka ka. Huwag kay tarong iniskwilahan. Matindi pala to. Gusto nyo, labanan ng ad hominem ha. Labanan ng bakbakan talaga ha. Ika nga, Sergio, talo ka dyan kung sabunutan ng laban. Wala kang masasabunot dyan. Bokal yan eh. Wala nang buhok yan eh. Ika nga, makinis yan. Hindi ko nga malaman yung kapartner niya pagka kunyari maliligo nung makita mo yung kapartner mo, kalbo, nakita mo. Baka pagbukas na mata mo, baka masapak mo. Pero ba't kalbo tao? Tapos you have the audacity to mock a former president. Diba? What if buhato na sa imong inahan? What if gagawin yan sa nanay mo? What if 32 million people will bash your mother? Unsa kay imong ma-feel? Ano yung ma-feel mo? Diba? Sige, magbasa muna ako kasi na yung throat ko. Thank you to Von VR for the stars. And Ray. Miyatoy Lukhanas, shout out sa iyo. DDS lang naman ang natamaan doon sa joke ni Vice. Kaming mga normal na tao, walang pakialam doon. Wala naman talaga kayong pakialam because you guys are abnormal. Okay? DDS, I mean, ipagpalagay na natin, sige, mga DDS lang natamaan doon. Pero mali pa rin. O ngayon, kung di kayo tinamaan, hintay-hintay lang kayo. Eto, ginagawa na namin yung trabaho para sa inyo. Para kung sakali yung mga iniidolo nyo o yung mga minamahal yung mga tao, hindi na babuyin nito kabayo na to. Nakuha nyo ba yun? Kasi pagka kinonsinti natin tong kabayo na to, patuloy na mananalasa ito sa Pilipinas. Patuloy na mag-aasik ng kadiliman itong kabayo na to. Ito kasi problema eh.
dapat para doon sa mga hindi DDS na hindi naman nasaktan dito, magpasalamat kayo. Kasi dadating ang panahon, yung mga mahal nyo sa buhay, siya naman titirahin itong kabayo na to, sigurado. You are not normal. When you tolerate someone who is mocking other people's family, you are not normal. You are abnormal. So sige, nasaktan kami mga DDS. Of course, nasaktan kami because we value the contributions of the Duterte family in our country. Sino ba si Vice Ganda? Ano bang na-contribute niya para tulungan yung mga mahihirap? Sige, pagpalagay natin may charity work siya, but does that mean nakakatulong siya ng millions of Filipino people? Hindi. So kayo, if you guys are acting like normal lang kasi you are unaffected of that mockery, then that speaks volumes about your upbringing. Okay? It's no longer our problem. It's your problem. Because again nga, karma is real, karma is digital, and if that time comes na may mangyayari, maybe sa one member ni Vice Ganda at pagtatawanan ng mga DDS, for sure kayong mga nagpapanggap na normal dyan, kayo na naman ang masasaktan. And you would again tell us na ang pangit talaga ng mga behavior ng mga DDS na yan. Basic yung pattern ninyo eh. The way you deal with your messaging is so shallow na maa-anticipate na namin kung ano yung kahantungan. Okay, yung Tagalog no bullshit, yung mga Tagalog ng followers ay. Feeling ganda ang tikbalang retokada, ang pangit pa rin. I agree. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ng ating reaction video. Grabe tong si Sir Tio Moreno. Ibang klase talaga kung sumulan sa to. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Basta wag ho kayo bibili ng McDonald's. Bili ho kayo Jollibee. Okay? Pagka bibili man kayo ng McDonald's, kung talaga trip na trip nyo yung dry na chicken nila, hindi naman, wet naman.